medyo mahirap. Hindi ka makalabas ng bahay basta-basta. Kasi pag inabot ka ng curfew, kukulong ka nila. Hindi rin pwede mahaba buhok, gugupitan ka. Kasi nakaano sila military takeover sila. Mahirap yan, bombahan dito, bombahan doon. Dahil tungkol sa politika, kagaya ng panahon nga ni Marcos, nagkaroon ng pasabog sa Miranda yata yun. Ang oras mo medyo hindi siya, medyo nakakatakot kasi dito madilim, medyo mailang ka maglakad at hindi pa ako mga CCTV, mga ganyan. Pero ngayon, safe ko na makapaglakad dito kahit gabi maliwanag, may CCTV, centralized na CCTV dito. Tapos maraming gwardiya. Magmula dito hanggang sa round table, sa may PLM, paikot yan, 600 hectares to walls. Kaya malaking lilibuti. Sa mga bilihin, nagsimula nung si Corey. Tumaas ang mga galunggong, tumaas na kami bilihin. Ang matway-tula, tumaas. Nahirap ang buhay nung naging presidente si Corey. Maraming nagtaasan, hindi kaya ng tao. Halimbawa, ito, 14 cannon facing outside the wall to protect Intramuros. Kung magagaling by land, ito yung unang makakaharap ng enemy ng by land, 14 cannon. At dito, naganap nung Second World War II, Battle of Manila 1945. Dito sa Intramuros. About sa torture, sa kidnapping, kasi dati pa tayo sa social media, kaya sa radio lang nababalitaan. Tsaka dati merong gustong mag-alsa pero takot dahil hindi nila ma-voice out yung gusto na kontra sila sa administration. Gusto kong masabi sa mga parating na generation ngayon na magbasa ng history. Kasi history is a narration of fact and past events. Dati yung pagkakalam po yung gamit ng mga Pilipino ay baybayin. Kasi yun, pinagbawalan na nga at dahil sa sobrang tagal na pag-aalipin sa atin ng mga Espanyol, madaming sobrang tagal nating hindi nakapag-aral dahil sa pang-alipin na natawag tayo dating mangmang ng mga taga-ibang bansa. Pinagbawalan tayo ng mga Espanyol na gamitin yun kasi nga akala ng mga Espanyol noon is ginagamit yun ng mga Pilipino pang-angklas laban sa kanila. Kaya pinagbawal nila yung paggamit ng baybayin. Instead na parang yung lingwahe nila yung parang pinalaganap nila sa mga Pilipino. Ayan.